The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy
Magandang umaga. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus! Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga sa lahat, lalo po itong kasama namin dito sa center. At si Pastor Alex, mga ministers and workers, mga pinili ng Diyos Amen. upang maging bahagi namin sa pag-aaral na ito. So, tayo mo naman dalangin, Sister Cora, Again, Father, maraming salamat po sa pagpili mo uli sa amin ngayon upang maging spokesperson mo, upang daluyan ng banal mong salita. At kami po ay tulad ng dati, ang inaasahan po namin ay ang iyong bendisyon, ang iyong gabay, patnubay, at leading ng Holy Spirit. Hayaan po ninyo na ang maganap ay lahat ay kalugod-lugod sa iyo. Ang katagumpayan ay sa iyo pa rin at ang karangalan sa iyo pa rin. Ito yung magaganap dahil panalangin namin ito sa pangalan na yung anak na si Jesus. Amen. Amen. Again, mga kapatid, kumusta na po ang isang maulan, malamig na umaga? Amen. Ganap at kasyasya. Marami pang tulog. Marami Dahil masarap matulog. ang tulog. Oo nga buti pa sila, Malamig. Oo, pero gigisingin sila ng Holy Spirit para makasama natin dito sa atin, So, huwag na nating patagalin, para ang salita ng Diyos ay hindi natin mapaghintayin. So, ang ating memory verse of the week sa 1 Peter 4:10, New King James Version, ang sabi dito ay, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Manifold grace of God. Sister, sa Tagalog. At sa Tagalog naman, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Mabuting katiwala. Pag-ingatan, palaguin, ipanalangin palagi upang tanging Diyos lamang ang makita sa lahat ng ito. So, ito na po tayo mga kapatid. Panibagong series po ang ating tutunghayan. Salamat sa biyaya ng panalangin at inilid po tayo ngayon sa isang, kumbaga pamilyar, hindi pamilyar na topic. Alam ko, pag narinig nyo ito, iba't iba ang reaksyon. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa 10 Commandments. Ang title nga po natin ay The 10 Commandments, Yesterday, Today, and Tomorrow. Ito ba'y relevant pa? Ito ba'y dapat na ulit-ulitin pa? Yun ang ating tutukuyin ngayon. Agad ang sagot doon ay oo. Oo. Sapagkat sabi ng Diyos, ako'y nagpunta rito hindi upang pawalang bisa ang kautusan, kundi upang ito'y ipaganap. So, without further ado, ang ating pong verse ay sa Exodus 20:1-17. Pero for the purpose of introduction, pangungunahan tayo ng Mark 12:28-24. Again, Minister, awit tayo for the glory of God. Nung unang paman, sabayan nyo kami mga kapatid. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ikaw
tunay kang kamangha-mangha, kadakilaan mo'y aming ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha, kadakilaan mo'y aming ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aming Diyos. Sa Mark 12:28-34, ang sabi dito ay ganito, one of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. In Jesus' name, Amen. Amen. So ang ating nga pong pag-aaral ay tungkol doon sa Ten Commandments. It took us a lot of prayer din kung ito nga ba ay maganda rin natin pag-usapan. Pero hindi pala sa ganda kundi talagang the necessity. Dapat lang. Kasi kung minsan, kaya nakakalimutan ay yung kadalangan ng pag-usapan. Kaya ito na tayo mga kapatid, sabay-sabay natin ipanalangin sa Holy Spirit na tayo ay bigyan ng biyaya sa araw na ito. So the Ten Commandments, yesterday, today, and tomorrow. Ang atin pong mga references is na Derek Parfan, si Ray Fowler, at of course, yung ating mga napag-aralan sa Kompi. Madalas na po natin ito mapag-aralan, lalo na mga unang bahagi ng ating pagtigil dito sa ating simbahan. At yung po mga personal na experience namin at saka po insight, sasamahan po tayo nito. At pati po yung inyong panalangin, sasamahan niya tayo. So, dun sa Exodus 21-17, actually, yung pagkakatipon ng Diyos ni Jesus tungkol doon sa alin ba ang pinakamabuti, the most important. Ang ibig sabihin lang po noon ay halos ay kanyang isinamarize yung unang 5-4 na utos ng Diyos na yun ay patungkol sa Diyos. Kaya kahit na sabihin ito ang pinakamahalaga, importante, ang ibig sabihin, mahalaga pa rin yung 1-4, 1-5. Kaya yun po hindi natin dapat nakaligtan. Yun namang padalawang sinabi na at ang sunod na mahalaga ay yung ibigin mong iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ito po ay naroon din sa Exodus 20 at ito naman ay patungkol doon sa mula sa paggalang sa iyong magulang hanggang doon sa huli sa 10. So walang binubura, walang pinalalabo. Ang ibig lang sabihin ng Diyos ay tanungin natin ang ating sarili. Kung ang ibang ginagawa ay nagbibigay ng papuri, ng pagmamahal sa Diyos, then sumusunod ka sa utos ng Diyos. At kung ang ginagawa mo ay parang nagpapakita, nagpapahayag na mahal mo iyong kapwa, katulad ng pagmahal mo sa iyong sarili, then ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos. So salamat sa Diyos at yun ang ating naging agad ay pananaw sa ating lesson for today. Doon sa 10 utos, doon nga sa Exodus 20, 1-21, ang sabi ni Derek Parpan ay ganito. Nandito na tayo ngayon sa bahagi ng Exodus na isa sa pinaka-popular na porsyon ng Biblia. Kaya ba'y nasang-ayon doon na ang Exodus 20, isa sa popular na bahagi ng Biblia?
Amen. Bahagi ng Biblia. Kilalang kilala at minimemorize pa ito ng iba. Hindi lamang ng mga Christians, pati na rin ng mga non-Christians. At ang tinatawag na 10 Commandments o 10 utos ay nakasulat nga sa Exodus 20. Tapos na tayo sa mga tingin at feeling natin ay mga exciting parts ng Exodus kasi nakalabas na sila sa Egypt. Nakalabas na sa Egypt para bang napaka-adventurous, exciting, dramatic, yung mga unang bahagi ng Exodus. Nandito na tayo sila sa Mount Sinai, natatagal halos ng 1 taon bago magpatuloy sa journey nila papunta sa Promised Land. So sister, yung pala doon sa Mount Sinai na yon, halos pala, humulang 1 taon sila doon. At doon ibinigay ng Diyos ang kanyang 10 utos. Thank you, Lord. Wala nang mga kakilakilabot na mga pangyayari and awesome displays of God's power. Halos wala na. Naganap na yung open the dagat, naganap na yung mga salot na tanging Diyos lamang ang nag-inflict sa kaharian ng Egypt. Wala na halos yon. So, maliban na lamang sa malapit na ang dulo ng Exodus 20, pagkatapos ng 10 utos, nandun pa rin yung sa golden calf incident sa chapters 32 and 34. So, exciting, nakakatakot pa rin doon kasi maraming halos namatay doon eh. Ipinagpalit na naman si Lord sa isang bahagi lamang ng mga material dito sa lupa. So, simula na ito ng sunod-sunod na mga utos na ibibigay ng Diyos sa Israel. Ito ang dapat niyong gawin, ito ang hindi nyo dapat gawin. Thank you, Lord. Hanggang dulo yon ng Exodus at buong Leviticus at first 10 chapters ng Numbers at buong Deuteronomy pa na sa chapter 5 nito ay mayroong pag-uulit ng 10 utos. So Exodus 20, 1 to 21, yun ang unang banggit. Pagdating sa Deuteronomy, binanggit uli. Pero this time, ito'y mayroong pagpapaliwanag, exhortation ni Moses sa kanyang mga alagad, kanyang mga kapatid na Israelita. Kung ikaw yun, ordinaryong tao o kahit biro-biro, ano kaya sasabihin ni Sister Ne dito? Ay, si Sister Ne, mabait yan. Pero ako, no, ako hindi pa mabait. Lagi ang sabi ko dito, puro utos. Kayo ba'y gano'n? Hindi pa mabait? Kaya nga, tinawag din ng first 5 books ng Bible, yung Genesis to Deuteronomy, na Torah. Nang ibig sabihin sa Hebrew word ay law. So, yon, utos ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ang naramdaman mo kapag puro utos ang mababasa at marinig mo, sister? Siyempre, pag utos, kailangan sundin. Okay, very good. Very Diba? good. Very good. Thank you, Lord. Kailangan sumunod ka. Amen. Naway maganap sa atin ang mga sinasabi. Amen. Biro Kaya lang, ngayon sister. ang kagabi ang pinagnilay-nilayan ko eh. Dapat talaga balik-balikan yung 10 utos. Oo. Kasi diyan tayo, yung unang utos na lang, napaka-importante. Oo Ay nga. doon ko nakitang nasablay pa rin. Kaya Oo. ngayon kailangan balik-balikan natin para maunawaan uli natin. Diba? May nabasa nga ako, sister. Isa lang doon sa 10 utos, kumpleto ng buhay Kristiyano. Isa lang. Kasi pag iniibig mo ang Diyos ng lalo sa lahat, iniibig mo na sinusunod na yung mga sunod-sunod doon eh. Hindi ka magnanakaw. Pag nagnakaw ka, hindi mo iniibig ang Diyos. Hindi mo iniibig ang kapwa. Tama ka. Isa lang Kaya nga doon. napakahalaga nung Oo. unang utos. Kaya nga lamang walang makasunod talaga, no? Ipag-pray lang Kaya natin. mag-pray tayo Oo. lagi. Ano ang pakiramdam mo kapag yung Bible reading schedule ay nasa ganitong parts ng scripture? Isa ding tanong yun, reflective question. Kapag ka ba di nagbabasa ka ng Bible, biglang-biglang dumating doon sa genealogy, yung ang kanikwan, ikaw ba excited magbasa? Parang skip. Hintay ko na lang ang aral sa kompi. Kung Kasi ano ba to? mahirap silitain yung mga Isa yon, isang mga, reason yon. mga angkan, Mga terms doon. Mga terms. Yung mga pangalan. Pero sabi nung isa, ito kasi ay bahagi na ng itong behavior ng tao. Pagka sa bagay na paulit-ulit, ikaw ay tinatamad.
ikaw ay walang ganong pagtitiyaga. So, ganun din itong pagbasa ng 10 utos ng Diyos sa Scripture. Yung iba, feeling nila boring basahin. Hindi ba basahin ng dahan-dahan? Bilisan lang o lalaktawan pa. Nangyari ba sa inyo ito, mga kapatid? Nangyari sa akin ito. Kasi halos naman iyon na ngayon, kumisan nga, mabilisan lang at nilalaktawan. Kung hindi subject, kung hindi assignment, kung hindi lesson, talagang lalaktawan mo pagka naroon ka na. But after this lesson, ang panalangin kung may mawala sa atin yung ganong mga pananaw, attitude, kasi lahat ng salita ng Diyos, ibinuklat sa iyo, sa Bible, upang maging bahagi na yung pagkain for today. Yung iba naman, ang tingin sa mga utos sa Old Testament ay hindi na relevant o applicable sa panahon natin ngayon. Marami akong narinig na yan, sister. Hindi na yung relevant, daddy. Yan inuunang panahon. Para sa Israelite lang daw yun. Hindi na yun para sa church. Nasa New Covenant na tayo. Wala na tayo sa Old Covenant. Totoo naman. Pero hindi ibig sabihin irrelevant. Hindi ibig sabihin walang application sa atin. Kaya ito nga yung ating pag-aaral. Yung iba naman parang allergic kapag law ang pinag-uusapan. Ikaw ba, sister, allergic pag law ang pinag-uusapan? Hindi Siyempre. naman, ano? Pag minsan-minsan, Allergic ka pa rin pag may sinasabi ko sa iyo, ito ang law. siyempre naku, pag makulit, Ayaw kayo. Ay, si Lord ay makulit. Kapatid, makulit si Lord dahil hindi ka tatantanan yan hanggat hindi ka nakakasunod o hanggat hindi talagang bumitaw na. Baka daw maging legalistic tayo o yung pagsunod sa kautusan mo para bang yung mga angbasyan ng pagtanggap sa atin ng Diyos. Baka daw ito yung maging legalistic o yung pagsunod sa kautusan na para bang yun ang basihan ng pagtanggap sa atin ng Diyos. Ang 10 Commandments ba ang basihan na tatanggapin tayo ng Diyos o hindi? We are under grace na raw. Siyempre naman. Pero hindi ibig sabihin na wala ng function ang law sa kautusan sa buhay Kristiyano. Mauwi tayo niyan sa anti-law. Yung palang, ang tawag pala sa anti-law ay antinomianism. Antinomianism, anti-law. Hindi yun dapat na ating palalagbasin. At mas malala yung naging prevailing attitude sa society, maging ang mga bata ngayon na andun palagi yung suspicion sa authority. Laging under na naman ako nito. Ayaw nang inuutusan, ayaw nang sinasabihan kung ano ang gagawin. Ito ay anti-authority, autonomy, o self-rule. Natural sa sinful, unregenerated nature natin na gusto nating tayo ang highest authority sa buhay natin. Yung ba'y acceptable sa iyo? Acceptable sa akin yun. Kahit pa kuminsan alam kong ito ang authority, para bag lagi nang may nasingit sa akin, ikaw ang tama. Parang ganon. Pero salamat sa Diyos, hindi nagtatagal. Prompting of the Holy Spirit. So, as we take a look at Exodus 20, ang prayer nating lahat sana, ay mabago itong mga karinawang attitude na meron tayo tungkol sa mga utos ng Diyos, particularly itong 10 utos ng Diyos natin. Mangyayari ito kung hindi tayo nakapokus sa bawat isa sa 10 utos dun sa law, kundi maging konteksto o sa kwentong kinapapalooban nito yung narrative context. Napaka-importante sa akin yung kwento, narrative. Kung napasin nga nyo, the 7 churches, talagang mas marami doon ang kwento, narrative, background, konteksto. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin, kundi tungkol sa ano ang ginagawa ng Diyos at gagawin ng Diyos na konektado dito. So, yung unang portion, yung Exodus 20 verse 1, darling, ayon kay Derek Parparan, yun ang aking naging reference na malaki tsaka yung ating narinig na dito. Sa Exodus 21, God speaks na ang 10 utos ng salita ng Diyos. Hindi ito tinawag na 10 utos dito. Yun ay isang reflection ni Derek Parparan. Hindi raw sinabi na ito ang 10 utos ko doon sa verse 1. Utos na naman talaga,
Pero mas tumpak na tawag ito, 10 salita o 10 words. Ano ba naman yung nasa gagamiting salita? Kanya lang binibigyan ng emphasis yung kahalagahan naman ng Word of God. Heto ang bungad. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Binigkas, sinabi. Salita sa Hebrew ay dabar. Dabar. At hindi lamang salita, kundi salita ng Diyos. Pagka pala sinabing dabar, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yung sa atin, alam natin ay salita. Mahalaga kung kanino galing ang salita. Kung salita ng hari, bakit hindi mo papakinggan? Ay delikado tayo pag hindi ka nakikinig sa sinasabi ng hari. Kung salita ng Diyos na siyang may likha ng lahat, how can God's word be boring? Yun ang isa dapat itanim sa ating sarili. Paano maging boring kung nagsasalita yung may-ari sa iyo, yung gumawa ng langit at lupa? Hindi to boring para sa mga Israelita. Tandaan nyo yung setting ng pagbibigay ng Diyos sa mga utos na ito. Well, siguro sa atin, kalimitan kung hindi natin naranasan yung drama ng buhay ng pagkabigay na yun. Katulad nung yung kahapon. Napakatindi noong yung siniyari na Pastor Alex noon, na meron tayong isang kapatiran na kumbaga sa ay nakaranas ng hindi na lang sa walang pagmamahal sa magulang, kundi talagang tortured sila. Ang kamangha-mangha, yun yung naging lesson niya sa buhay. At hindi niya ginawa yun sa kanyang mga anak. Kaya nga ang resulta ay that close. Close enough na kahit gaanong kalayo, nagtatawagan. At sasabihin ng anak na, ay dati, wala akong kabay. Hindi ko marinig ang iyong hilik. So, baliktad ng baliktad, malayong malayo sa experience niya, but because na kay Lord siya, nakita niya na ito ang dapat gawin. Kasi naranasan niya, yun ang drama ng salita ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, binaliktad niya. Sabi sa salita ng Diyos, di ang gawin mo huwag yan na magiging resulta. So, tingnan natin, ano ba ang naging drama nung ibigay ang salita ng Diyos? Kailangan talagang maging saksi tayo sana roon tayo. Kung ito'y pelikula, katulad noong Hawi the Dagat, katulad noong Passion of Christ, pelikula yan, napapaiyak nadadala ka. So itong pagkabigay dito, ang sitwasyon ay ganito mga kapatid. Ang Diyos nasa ituktok ng Mount Sinai, bumaba pa harapin ang mga tao at nang maring na ang sasabihin ng Diyos. Higit pa sa isang full high definition visual display para bang 3D. Dolby sounds yung nakita natin. Talagang yung dagundong, pati yung pitik ng mahinang tunog na pagkabali ng isang sanga, marinig dito. Ang pagkakasabi dito ganito, nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggaling sa hurno at nayanig ng malakas ang bundok at lalo pang lumakas ang tunog ng trompeta. Nagsalita si Moses at sinagot niya ang Panginoon sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trompeta at nang makita nilang ang kidlat at ang bundok na umuusog, nanginginig sila sa takot. So kung kayo ang naroon, kung tayo ang naroon, hindi basta magiging walang halaga yung susunod na marinig natin sa Diyos. Matindi yun. Ako'y nananalig na kalimitan ng karanasang matindi ay nagbibigay sa atin ng long time memory. Hindi natin basta makakalimutan. So tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moses, kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. Yun ang sa Exodus 20:18-19. Paano magiging boring ang salita ng Diyos kung marinig talaga natin ang Diyos na nagsasalita? Nakakakilabot nga at nakakamatay. Nakakamatay ito. Isaiah 66:5, pakinggan nyo si Yahweh, kayo natatakot at sumusunod sa kanyang salita, you who tremble at His word. Yun ang ating drama which is true. Yung narrative na yan, ang magbibigay sa atin ng binabaliwala nyo yan sapagkat
nung ibigay ko ito sa Israelita, ito ang naganap. Hindi basta pinadala sa courier, hindi basta itinext. Nandun siya at ginamit niya ang kalikasan. Ang nakakatakot, nagamit ng kalikasan. So, hindi lang takot ang gusto ng Diyos na maging response natin sa mga salita niya, kundi delight, yung joy, yung kagalakan. Bagamat ganoon, natural sa atin ng masindak, matakot, pero hindi ang gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto niya ay magkaroon tayo ng delight, ng joy at nakagalakan. Siyempre, kapag utos, karaniwan sa atin, ay, utos na naman, ako na naman. Kaya ba'y ganyan para basta bumuka ang bibig ng inyong tatay, nanay noon. Tiyak na ako na naman ang pagsasabihan nito, ako ang utusan. Pero kung ma-realize natin ang utos na ito ay salita ng Diyos, ibig sabihin ito'y revelation o kapahayagan galing sa Diyos. Ipinapahayag niya kung sino siya, ano ang nais niya para sa atin. So yung 10 Commandments, mga kapatid, ay hindi lamang utos, hindi lamang kung ano pa mang napasulat sa Bible, kundi i-consider na nito ay regalo sa atin ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos ay magaling at lahat ng good things ay galing kay Lord. Regalo, dapat natin pakamahalin. Paano na lang kung wala ang salita ng Diyos, ang kaya tayo dadamputin? Yun ang ating expression, ang kaya tayo dadamputin. Kung wala tayong patutunguhan o kapahamakan, ang patutunguhan natin. So, ano dapat na response natin sa 10 utos bilang salita ng Diyos? Anong response? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa utos na bigay mo. Kailangan namin ito. Tulad din ng psalmist doon sa Psalms 119:97, ang sabi doon ay, o ang iyong mga utos, tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. So, ang 10 utos at iba pa mga utos ng Diyos, hindi boring. Dahil ito ay salita ng Diyos, meron dapat serious na pagtanggap natin sa mga utos ng Diyos. Ako lang may tanong, hindi ba kayo naboboard sa aking narrative? Kung minsan, pag ako'y nagkukwento, parang nakakaantok din. Kaya nag-i-inject tayo na konting joke para ma-break uli. Pero ipag-pray nyo na magbago ang aking style, ha? Ay, salamat sa Diyos. Buti alam mo. Ipalala mo palagi, ha? Ipalala mo palagi, darling. Yan ha, tumawa na sila. Hindi na sila marulungkot. So, I need you in my life. Pagka, darling, sa palagay mo ikaw mismo inaantok din, pwedeng salitan mo agad na, ay, naku naman. O kahit na ano, basta ma-break lang. Tulong mo sa aking malaki yun. Okay ha? Kaya nga, ginawa mo kong speaker of the house. Opo, mga kapatid. Pinakikala ko sa inyo, speaker of the house. Hallelujah. Sige, Lord, sorry po at nabalam. So, come Holy Spirit, ituloy po ninyo ang inyong lesson. So, doon sa verse 2, ang 10 utos ay hindi para sa kaligtasan, kundi para sa kabanalan. Ang verse 2 speaks about the saving act of God. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Mahalaga ang mga utos ng Diyos. Hindi ang utos ng Diyos ang problema. Puso ng tao makasalanan ang problema. Sabi nga sa Romans 7:12, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Mabuti ito kasi galing nga sa Diyos eh. Anumang mga buting bagay ay galing sa ating Diyos. Pero huwag nating isipin na ito'y paraan ng Diyos para maligtas ang mga Israelita. Ligtas na sila kasi sila ang piniling lahi. May relasyon na sila kasi mula kay Abraham, ang relasyon ay nagsimula hanggang sa kanila. Kaya ito'y merong special na objective. Na para bang sa Old Testament, ang salvation ay through the law sa pamamagitan ng pagsunod dito. Sa New Testament naman, ang salvation ay through the gospel sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Magkahiwalay ba yon? Pareho lang ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa Old Testament at sa New Testament. All of this ay by grace, hindi sa pamamagitan ng gawa ng mga Israelita, hindi rin sa pamamagitan ng ating gawang mabuti. Sa Efeso 2:8-9,
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas pamagitan ng pananampalataya. It is by faith alone. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi tubungan ng inyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. This is by faith, and faith is part of the fruit of the Holy Spirit, gift from the Lord. Ang framework ng pagbibigay ng Diyos sa utos sa kanila ay sa pamamagitan ng isang covenant. Covenant, kasunduan. Kasunduan, one party, another party, sign an agreement, kasunduan, covenant. Pero biblically, pag sinabing covenant, ito yung format na pamilya sa mga Israelita. Similar sa mga Asian Near East treaties, yung mga treaties noon ng mga hari, ng mga kaharian. Oo, tipanan. Bago ang mga specific na mga listahan ng mga obligations nila, mayroong tinatawag na preamble. Preambula. Preamble. Panunumpa. Preamble. At historical prologue. Historical prologue. Sa preamble, tama? Nakasulat kung sino-sino ang mga partido na kasali sa tipan, ang hari at ang taong nasa ilalim niya. Sa historical prologue naman ay nakasulat kung ano ang ginawa ng hari para sa kanya. Ganyan ang pagkakasulat ng Exodus 20. Sabi ni Yahweh, "Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto." So one party is the Lord, another party are the Israelite. At nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Meron ng relasyon ang Diyos sa mga Israelita. Ang mga utos hindi paraan para sila magkamaroon ng relasyon sa Diyos. Naulit ko nga kanina yan. Ang mga utos na ito ang magde-define kung anong klaseng buhay ang dapat nilang ipamuhay to reflect the image of God sa mga bansang hindi kumikilala kay Yahweh. So yung pala ay hindi para lang sabihin na, mga anak ko yan, ako yung ama. Hindi na eh. Ang relasyon natin sa Kanya ay defined na. And it is irrevocable. Ito isang tulong lang sa atin upang tamang pamumuhay. Parang yung sa Beatitudes. Parang sa Beatitudes pala ito, itong sinasabi dito eh. Hindi ito paraan para maligtas. Niligtas na sila ng Diyos mula sa pagkaalipin, gaya ng nabasa natin. Pero siyempre, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay condition pa rin para maranasan nila ang mga covenant blessing na pinangako ng Diyos at kung hindi naman sila susunod, yung mga covenant curses ang mararanasan nila. Yan pa rin. Ang pagsunod ay maranasan mo. Ang blessing, maranasan mo din naman ang kapighatian pag hindi ka sumunod. Kaya huwag nating iisipin na ang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos by way for us to gain God's favor. It is not the way to gain God's favor. Sabi nung ating source, ay ba, that is an anti-gospel. Anti-gospel? Pag ang ating purpose ng pagsunod ay parang favor, Lord, gagawin ko ito, pero yung hinihingi ko sa iyo, anti-gospel daw yon. Yun ang legalism, kaliwaan. Iniligtas tayo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagsunod natin sa utos niya. At sino ba naman sa atin ang makakasunod sa lahat ng mga utos niya? Yan naman ang isang bagay. Sino naman sa atin ang makakasunod sa utos niya? Ibinigay sa Israel, sa mga Hebreo. Pagkabigay na pagkabigay, agad na violate. Kaya yun ang given at acceptable naman kay Lord yun. Kaya nga pinadala si Kristo eh. Kaya pinadala ang anak ng Diyos upang turuan kung paano naman yon magagawa natin. So, iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng perpektong pagsunod ni Kristo sa mga utos ng Diyos at sa pag-ako niya sa parusa sa kasalanan natin as our substitute. So, hindi pala tayo ang magpe-perpektong susunod doon sa mga utos na yon. Si Kristo pala ang perpektong magsasagawa ng mga utos na yon upang maging halimbawa natin. Kaya nga, Christ-like ang magiging hitsura natin sa mga ganitong pagkakataon. At inako pa niya ang parusa sa kasalanan natin at siya naging substitute. Oh, thank you, Lord. Hindi paraan ng kautusan para tayo ay maligtas.
Pero hindi rin naman ibig sabihin na sobrang negatibo na ang pagtingin natin sa kautusan ng Diyos. Kung malimita naman, pagkagaya na sinasabi, negatibo na. Ayos, hindi ka na nga maniwala. Parang yung sinasabi nga ng mga bata na, ay, luma na po yan. Hindi na po yan updated, hindi na modern. Hindi magkaaway ang gospel at saka ang batas. Magkaiba lamang ang disenyo ng Diyos sa dalawang yun. Ang gospel ay paraan para tayo maligtas. Ang law ay para gabayan tayo sa kabanalan. Napakahalaga. Magkaugnay. Ang law ay para gabayan tayo sa kabanalan. Ang gospel ay paraan na tayo ay maligtas. Purihin ang ating Panginoon. Sabi nga ni Samuel Bolton, the law sends us to the gospel that we may be justified. And the gospel sends us to the law again to inquire what is our duty as those who are justified. The law sends us to the gospel of our justification. The gospel sends us to the law to frame our way of life. Ibig sabihin sa Tagalog, kapag nakita natin ang laki ng pagkukulang natin sa pag-utos, sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, it will drive us para makita natin kung gaano kalaki ang pangangailangan natin kay Kristo na ating tagapagligtas. So, walang nasasayang. Even the violation of the Ten Commandments, kung ikaw ay aware and alive kay Kristo, makikita mo, Lord, talagang hindi ko po kaya ito. Tulungan po ninyo ko rito. Hindi ko po kaya ito. At dahil kay Kristo, sa tulong ng Espiritu, binabago ang puso natin para lumago tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ito rin yung sister, yung lagi kong sinasabi sa mga bata. Huwag nating grieve ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, kapag yan ay sinanay mo na hindi mo pinakikinggan, iniiwasan mong pakinggan, ini-ignore mo, hindi mo na isang araw, hindi mo na siya maririnig. Kahit pa anong sabihin niya. Kaya ang sinasabi dito mga kapatid ay, sundin natin, palya ka dito, sunod ka sa isa, at pamyamya, hindi ka magiging kalos, kundi magiging ikaw ay naka-online, naka-sync doon sa direksyon ng Holy Spirit. Thank you, Lord. Aba, sister, ako'y patapos na ha. Yun naman sa verse 3. God commands. Kaya mahalaga na pakinggan natin ang utos ng Diyos. Thank you, Lord. Ang Diyos ang nagsasalita, ang Diyos ang nag-uutos. Hindi ito dapat baliwalain. Hindi dapat suwayin, kundi dapat ay sundin. Sa Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Si Kristo mismo. Ano ba ang pilosopong sabi sa akin ng aking mga kabarkada? Ba't si Kristo, ang sabi, pwedeng huwag mangilin kapag Sabat. Sabi niya. Sabi naman ng isa, si Kristo siya eh. Parang ganon. So, hindi ito ibinigay ng Diyos para kanyang baliin na mangiling ka kung linggo at piyestang pangilin. Ang sinasabi lang niya, kung ikaw may naroon sa simbahan at wala naman sa iyo si Kristo, o naroon ka sa simbahan, naroon na ang Diyos, wala naman ang presensya mo, ang Sabat ay presence required. Igagalang mo, may Sabat ka pa rin. May Sabat rest ka pa rin. Actually, itong 10 utos ng Diyos ay mas dinitalye sa 601 pang mga utos, pero pwedeng hatiin sa 2. From 12, nadagdagan ng sub-law, then sub-law, ang sabi sa record ay more or less mga 601 daw. 12, naging Christmas tree of law hanggang 601. I don't know. Parang ako may nakitang ibang figure eh. Pero ito ang huli kong nakita. 601 ang sabi niya. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus na nagtanong sa kanya kung ano ang pinakamahalaga sa mga utos ng Diyos. Kasi pwedeng hatiin sa 2. 601, hatiin sa 2. 1 and 12, 1 to 10,
10 utos ng Diyos, hinata ni Lord sa dalawa without separating the essence. Love God, 1 to 4. Honor your father and your mother, hanggang doon sa 10. Hindi hiniwalay ang detalye kung paano gagawin. So, 601, divided by 2. I-group na daw yatin yan. Matthew 22, 27, 39, you shall love the Lord your God with all your hearts and with all your soul and with all your mind. Inuulit lamang dito ha. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. In other words, love God, love other people. Ito ang suma ng kalooban ng Diyos para sa atin. The essence of the law is love. Hindi lang ito about external behavior. Sinunod mo ang 1 to 10 ng walang pag-ibig, pakitang tao. Hindi mag-iipon ng impact, hindi mag-iipon ng pagbabago sa iyo, lalo pa doon sa iyong mga kaharap. Basta nagawa mo yan, ayos ka na. It is a matter of the heart. Obvious din yung ang unang utos. Unang utos, huling utos. Ang unang utos ay di siyempre yung mahalin mo ang Diyos lamang. Tungkol sa pinakamataas na pagpapahalaga sa Diyos. Yung huling utos naman, tungkol sa makasalanang pagnanasa. Ganon din. Makasalanang pagnanasa without love. Yung sa una, full of love. Kaya ito'y bumubuo dito ay pag-ibig. So, kung iisa-isahin natin sa 10 utos ng Diyos, hindi lang dapat nating tanungin kung ano ang nakapaloob sa utos na ito. Dapat din nating tanungin, ano ang itinuturo ng utos na ito tungkol sa Diyos? Hindi kasi arbitrary ang utos ng Diyos. Pag sinabi natin, sister, na arbitrary, it is based on random choice or personal whim rather than any system or reason. So, hindi kapritsyo. Hindi ito naisip lang ng Diyos. Ang Diyos hindi pwedeng maging ganon, ang maging attitude. Kung ano man ang galing sa Diyos, it is always in perfection. And the objective always is His love for us. Ito ay expression at sumasalamin sa karakter ng Diyos, kung sino ang Diyos sa atin. At saka pala nating tanungin kung anong gusto niya para sa atin, kung anong gusto niyang gawin natin, kung anong ayaw niyang gawin natin. Habang pinakikinggan mo ang bawat isang ito, isipin muna ang sarili mo, yung pala, lagi na. Maging sa anumang lesson, 7 churches, ang message, ang sino mang makarinig. So this is very, very personal. Madali kasi sa ating isipin yung iba, yung lesson na yan, bagay yan sa asawa kong pasaway. Yung anak ko, matigas ang ulo. Alam ko na, yung si napaka-immoral talaga noon. Kalimitan, dinadala tayo ng isip natin sa papaganoon. Bagamat ang 10 utos na naka-address sa buong Israel, pero very personal yung pagkakasabi nito ng Diyos para bang ikaw lang ang kinakausap. Para bagang ito ay sinasabi na, Cora, halos pangalan mo na sinasabi. Sa English, hindi mo mapapansin kasi iyong salitang you ay pwedeng singular or plural. Pero sa original na Hebrew word, iyan ay singular. Pati sa Tagalog ay obvious din yan. Alam mo, sa verse 2, sabi, ako ay si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo, sa Ehipto, at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Sa iyo, ikaw, talagang ang tinutukoy ay siya na nakakarinig o nakakabasa. Heto ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ano naman ang dapat natin gawin? I-response pagligtas siya sa atin. So again, anong gagawin? Di tulad ng ating mga napag-aralan na huwag kang papatay. Huwag mong, lagi mong, igalang mo. Huwag kang. So, para sa iyo ang utos na ito. Sa mata tayo ngayon na paglalaan ng panahon, nasiya sa atin ang sarili nating puso, kung talaga nga bang sinusunod tayo sa mga utos ng Diyos. Yung unang 4 ay may kinalaman talagang direkta ng relasyon natin sa Diyos. Sabi ko kanina, hindi ito sa relasyon. Pero sinasabi dito ay,
hindi mo rin maiwasan na yung unang apat ay tungkol sa pagmamahal natin sa Diyos. Kung ano ang dapat natin gawin kung iniibig natin ang Diyos ng buong puso. Deuteronomy 6:4-5. Hear, O Lord, O Israel, the Lord of our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Well, ito naman ay susunod pa tungkol naman doon sa mga image. Pero sa verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Wala naman kasing ibang Diyos maliban kay Yahweh. Naniniwala ka nga na may Diyos, pero may mga araw na kung mamuhay ka, ay parang walang Diyos. O may pinahalagan ka nga iba ng higit sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay kilalanin mo kung sino siya, sanbahin mo siya, mahalin mo siya, pagtiwalaan mo siya, sundin mo siya. Not as one among many, but exclusively. Kumbaga sa ano ay, number one sa akin si Lord. Ang sunod sa akin ay ang aking pamilya. Ang sunod sa akin ay ang aking simbahan. Ang sunod sa akin ay ang aking trabaho. Ang gusto ni Lord, huwag mo isang sasama sa numbering. Kasi, pag pumalya si Lord, pupunta ka sa number 2 eh. Yung vice president ng iyong pupuntahan. So, ang tingin ko lang ha, si Lord walang number kasi kanya naman lahat yan. Siya ang bahala doon sa 2, 3, 4, 5 priorities natin. So, the essence of the first commandment is your exclusive, wholehearted devotion to this one true God, na ipamuhay mo ang buhay mo as created in His image para bigyan ng karangalan ang pangalan niya. Nako, ayan. So, practically, that was the 10 Commandments yesterday. Kaya ang title natin Yesterday, Today, and Tomorrow. Yun ang binigyan lang tayo ng picture, noong paman. Pero, why do we need to study the 10 Commandments today? Today, bakit kinakailangan pa? Alam na alam naman natin yan. Okay, alam, pero nasaan ang larawan na yung pagkaalam na iyan ay nagbigay ng transformation sa nakakaalam. The 10 Commandments have influenced our world and the laws of the nations more than any other documents in history. Akala ko nung kailan, ang maraming constitution ay base talaga sa 10 Commandments. Pero kapag research, ang sabi doon ay, while the Constitution does not explicitly list commandments, it is deeply rooted in moral and ethical principles that echo the value found in the 10 Commandments. The value, the ethical principles. Tingnan mo ating Constitution. Makikita mo doon ang shadow ng 10 Commandments. As a matter of fact, you can see Jesus in our laws and our institution. Thank you, Lord. So, there have been a positive good wherever nations have enforced them and people have followed them. Whenever nations and people have discarded them, it has only meant moral and societal decay. Merong tatlong reason why we practically need to study the 10 Commandments in our day, in our time. Number 1, we live in the age of lawlessness. Familiar na tayo dyan. Hindi natin pwedeng ipikit mata to. Lawlessness. Most people no longer honor and respect God. Ang resulta, many longer respect authority of any kind, whether the government, parents, church leaders, or educators. We need to study the 10 Commandments to learn once again what God requires of us as human beings living under His authority. Age of lawlessness, kawalang batas. Ang pangalawa, we live in an age of pluralism. Pluralism. Most people no longer believe in absolute truth. Instead, they believe all truth is relative, all religions are equally valid. Yung pakiramdam ko'y tama yun. Gawin mo kung ano sa palagay mo'y tama. Pluralism.
Everyone has right to develop his own personal moral code. It doesn't matter what you believe as long as you don't hurt anyone, especially me. Yan ang mga principle ng walang pakialam kung sino ka man. Minsan narinig ko yata si Pastor Nanding, yung mga nangyayari. Ang sabi daw ng kalimitan niya, ay basta huwag lang pupunta sa aking bakuran. Yung huwag lang ako maapektuhan kahit anong gawin mo. Ang message doon ni Pastor Nanding ay somewhat like this. Hindi dapat ganoon. Tayo ay concerned. We are part and parcel of the Christian community. Dapat tayo concerned. Kung hindi man, masabi natin sa bibig, may pagdasal man lamang. Huwag na huwag kang walang gagawin. Huwag na wala kang gagawin. Society is running aimless and confused because people no longer believe that there are moral absolute. The Word of God is the absolute truth. So number 3, we live in an age of spiritual ignorance. Spiritual ignorance. Because they don't care. They don't care. Kamag-anak ko, kaibigan ko, saan man ako pumunta, maraming nagli-live-in. Trying. Hindi pwedeng trial and error ang isang relasyon ng husband and wife. Kami naging biktima noon, pero thank you Lord, na natiling buhay ang isa't isa at naganap yung gusto ng Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sa Isaiah 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. Isaiah 5:3, therefore my people go into exile for their lack of knowledge. Most people today trivialize sin. Ang ibig sabihin para kasalanan, ay white lies, o di kaya naman it's okay. Marami namang nagawa ng ganyan. Yung bang pinagbabali, wala. Kumbaga sana, wala naman epekto sa akin yun. Basta marami kang pera. They have little understanding of God's holiness and little understanding of their own sinfulness. They have little because they don't want to learn. Kaya itong ating papel, mga kapatid, itong ating papel at napakalaking obligasyon din sa atin. A lot of people will tell you that they live by the 10 Commandments but they couldn't even list them for you. Walang masabit kasi man lamang doon. Kaya nga, mga kapatid, tayo, siguro maganda, atin nga uling memoryahin ito, pero by heart. Pero by heart, no? Naulit ko kanina na ang inyong kapatid ay lately napapasuong do sa tatawagin ko dito? Yung tinatawag na apologetics ministry. Yung ako'y apologize. Naging familiar figure. Halimbawa ay sa Carwas. Halimbawa ay sa Dunkin Donuts sa SM Lipa. Basta halimbawa, ako'y familiar doon. Familiar figure kami mag-asawa. Lalo kami naka-ID. Parang gano'n. So in the process, iba't ibang laki, iba't ibang sinasabi, yun ang kanilang religion, yun ang kanilang simbahan, yun ang kanilang faith. Yun ang kanilang faith. So sa kamay tuwi darating, sasabihin nila na, na si pastor, tanungin natin. Pero lately, manalangin kay Lord, gawin mo to Lord na parang prayer meeting. Parang prayer meeting. So, lastly, doon sa Carwas, sa matay nagpapakarwas, darling? Sa South Supermarket sa Lipa. Ang ganda ng carwash area doon. Basta kami, na-tempo na andun yung kami, at least 3, 4, 5. Iba't iba nga. Saksi ni Jehovah, iba ito. Yung isa, ito ang aming Diyos, ito ang pinangala, ito ang aming Diyos. Hanggang sa umimik yung isa na inisyata. Basta ako, wala akong tinutukoy na Diyos. Para sa akin, kahit alin dyan, pwede mong gawin Diyos. Itong punong ito, yung puno ng mango, yung Indian mango, maganda dahil bunga. Ito ang gusto kong gawin Diyos. Pamilyar din yan sa iba't ibang lugar ng mundo. Ginagawa nila Diyos yung kung sino nakaka-attract sa kanila. Thank you, Lord. Sabi sa akin ni Lord, sabihin mo, brother, itaas-taas mo naman ang level ng iyong Diyos. Mababa yan kasi yung level, isa po pang gagawin Diyos. Puntahan mo yung lumikha ng
punong yan. Yun ang tunay na Diyos. At yung punong yan, walang ituturo sa iyo na kung anong gagawin mo. Para ikaw ay ang sinasabi mo, basta okay, walang ginagawang masama, wala akong ginagawang mabuti, kaya nga ikaw ay ganyan stagnant ka I-level up mo ay yung iyong Diyos. At siya na may lagi ng available. O ito, sa amin dito, na may mga simbahan, mamili ka. Sa amin, sa Bulaknin, may breakfast pa. Dadaan kita rito. Sige, Pastor, isang araw. So in other words, yun ang nangyayari sa labas natin. Ang Diyos, kasi wala ang commandments, ay talagang hindi pa nila naunawaan. So again, ang dulo niyan ay di tawanan-tawanan, seconds, pero I believe may naiiwan ng mensahe sa kanila. Kasi sunod-sunod na yun Oh, ito na si Pastor. Pastor, ano nga ba bakit sinabi ni Lord na ako at ang Ama iisa? Oh, bakit na sinabi na Ama ako at iisa? It's part of the moment. Kasi Holy Trinity. Ayan, Holy Trinity. Iisa talaga sila. At ang Diyos, Jesus ng tao, laging kinukonsult niya ang Ama. Hindi siya gumagalaw ng wala ang Ama. Ngayon, Holy Trinity is one. Hindi pwedeng paghiwa-hiwalay niyan. Ang dami, nakakatuwa. Simple question na, Lord, salamat. Yung dilag naman ang abot ng aking alam. Mga simple question. Pero I believe na salamat sa Diyos. Ano po? Salamat. Sabi ni J.I. Packers, he compares the Ten Commandments to the Maker's handbook, those rules that tell us how to live. Para daw ito ay isang handbook, parang handbook ng isang kotse, handbook na isang computer, isang instrumento. Napakabuti noon, talaga ito yung makakabuti. But what if you cannot follow the rules? Paano kung tulad nga ng sitwasyon, hindi naman masusunod yung 10, yun nga isa, ang hirap na maging ma-maintain mo lamang Pero I believe kaya. Yung pagkapako ng Diyos sa krus, maraming binago yan na dati hindi namin maintindihan ni Minister Ali. Pero ngayon, palagay ko, malakas ng Espiritu para yan hindi lang maintindihan, kundi para may sa buhay. So, ang sabi dito ay ganito, God not only give us the Maker's Handbook in the Ten Commandments, but God also give us the repair manual in the rest of the Bible. Manual, hindi mo maintindihan. Go to the repair manual, which is the totality of the Bible. Ang ganda rin, saka naman, supplemental to one another. And the repair manual points always to Jesus Christ. Always and ever. Kung si Kristo, ano sa katayuan mo, anong sasabihin mo? Kung si Kristo, ikaw, anong gagawin mo? Sometimes simplified, pero kaunting practice lang mga kapatid. Kung papalapit sa Diyos, yun ang gusto ni Kristo gagawin natin. Sa Romans 8, ginawa ng Diyos ang hindi kanyang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa inyong taong makasalanan upang pawin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Thank you, Lord. We are not saved by obeying the law, but by trusting Jesus Savior, God's Son, sent to die in our sins. Nako. So, yun ang pinabigyan ko ng konting pasakalye. Yung the Ten Commandments today. Sister Cora, ikaw naman, baka... Ang sa iyo yung yesterday. Oo. So sa akin yan today. So ibibigay ko yung detalye ng the Ten Commandments. Sa today. Sa today. Is still yung relevant. Detalye. Kasi 9:21 na. Thank you, Lord. Pero pag sa akin, hindi kayo maiinip dahil mabilis. Okay. Amen. Thank you, Lord. Sabi nga dito sa first commandment, yung no other gods. Sa verse 1 to 3, babasahin ko ulit. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, no other gods is against atheism. Sabi nga dito, there were a number of books published in the past year by high-profile
atheists criticizing religion and advocating belief in no God. Yung dalawang libro, yung The God Delusion by Richard Dawkins and God is Not Great by Christopher Hitchens. Sabi dito, atheism has certainly gotten some attention this past year, but it was not a problem at the time God gave Moses the Ten Commandments. So hindi problema noon. Pero the word back then had the opposite problem. So nung panahon ni Moises, hindi problema yon. Ngayon, dito sa padalwa, Moses and the Israelites live in a polytheistic world. Ibig sabihin, a world where most cultures believe in many gods. So dito sa polytheistic, ang belief nila ay napakadaming mga Diyos-Diyosan. They look at the powers of nature, attributed individual powers to individual gods, such as storm gods, sun gods tulad ng sa Japan, earth gods, crop gods, at maraming iba pa. The truth about the one God was known in their hearts, but that truth was suppressed because of sin. Ngayon doon sa Romans 1:20-22, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So ang katotohanan, the sinful heart does not want to bow to the one true God. So ang sunod dito, balikan uli natin yung during the Exodus, yung before reaching Canaan. God warned the Israelites about Canaan. He warned them about the competition they would find there for the loyalty of their hearts. In Deuteronomy 11:16, ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya, huwag kayong sasamba, ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. God also warned the Israelites not to intermarry with the people of Canaan. Ito'y matatagpuan sa Deuteronomy 7:3. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganon, magagalit sa inyo si Yahweh at ko'y kanyang lilipulin agad. Ganito rin ang sinasabi sa Unang Hari 18:21. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan kung si Yahweh ang tunay na Diyos? Siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Joshua 24, ganun din. Mamili Oo, kayo. Mamili kayo. But as for me and my family, we will serve the Lord. Ano? Sa pangalawang bahagi naman, you shall have no other gods. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Bawat isa sa atin ay personally accountable to God. Sabi ni A.W. Pink, when God says, you shall have no other gods, He is saying you personally shall not own, possess, seek, desire, love, or worship any God. Ano ang cover nito? God, una, God commands believe in God, manalig sa Diyos. Sa Psalms 14:1 and Psalms 53:1. Both says, the fool says in his heart, there is no God. Sabi, the first commandment, therefore, condemns atheism, the belief that there is no God. Also, the first commandments stands against the materialistics who believe that this physical world is all that exists. It stands against the evolutionists who believe that man evolved apart from divine influence. Number 3, it stands against the humanists who believe that man is supreme and determines his own destiny in the world through knowledge, science, and technology.
Ang pangalawa, God condemns agnosticism, the belief that one cannot know with certainty whether there is God. Dito hindi nila maintindihan kung may Diyos ba. Sinasabi sa Bible, we can know there is a God, that God has left us a witness through the creation around us. So Psalms 19:1-4 says, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hand. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. At sa Romans 1:18-20, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas, na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na ihahayag ng kanyang mga ginagawa. Kaya't wala na silang may idadahilan pa. Ngayon, meron dito sa pangatlo, dinagdag niya, God commands belief in one God. So therefore, this condemn polytheism, the belief in many gods. Ito naman, naniniwala sa napakarami namang gods. Deuteronomy 6:4, you shall have no other gods. Meaning, He is not only commands belief in God, He also commands belief in one God. In Deuteronomy 6:4, right after Moses repeated the Ten Commandments to the Israelites outside the borders of Canaan, God spoke one of the defining words, yung climax of the Old Testament sa Revelation. Pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. So, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ibig sabihin, God is one God. He is not no God. He is not many God. So, dito naman sa susunod, yung padalwa, God condemns pantheism. Ibig sabihin nito, the doctrine that believe the universe conceived of as a whole is God, and conversely that there is no God but the combined substance, forces, and laws that are manifested in existing universe. Ibig sabihin, lahat ng kaharap ay Diyos, na ginagawa niyang Diyos. This command to believe in one God also condemns pantheism and New Age thinking, which believes that everything is God. Sabi nga, naniniwala siya lahat ay Diyos. The false belief that you are God, and I am God, and that share over there is God. Everything is God, and God is in everything. Alamin natin doon sa Genesis 1:1. Rejects pantheism by telling us that God created the world, that God is therefore prior to and separate from the world He created. So, hiwalay siya. Iba siya sa kanyang mga nilikha. Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So by commanding belief in one God, the first commandment condemns both polytheism and pantheism kasi pareho silang napakadaming Diyos. Ang pangatlo, God commands belief in one true God. Ito yung tama. One true God. Pag sinabing, you shall have no other gods, God goes beyond even commanding belief in one God. Idinidin ito ng Diyos. Please take note the progression. Believe in God, then believe in one God, then believe in one true God. So God does not command belief in any one God you choose. Ikaw ang pumili ng gusto mo. No, hindi. He commands belief in Himself as the one true God. Parang example dito yung Muslim. Muslim believe in one God, si Allah. Allah is not the same as the one true God revealed in the Bible. So other people says that everyone worship the same God.
either whether you are a Christian or a Buddhist or a Muslim. We just call him by different names. So, they believe in one God. They just believe that he is the God of all peoples and all religions on the earth. But this run contrary to the first commandment, which commands believe in one true God. Contrary iyon sa belief na in one true God. In Isaiah 45:18-22, si Yahweh ang lumikha ng Isaiah kalangitan. 45. Yes, Isaiah 45:18-22. Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahweh, ay wala ng iba pang Diyos. So, punta tayo naman doon sa verse 22. Lumapit kayo sa akin at kayo'y maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. So, ibig sabihin nito, we must worship the true God and not some generic, substitute, one-size-fits-all God. Sabi nga ni Thomas Watson, if we do not make God to be our God, He will make Himself to be our judge. And if He condemns, there is no appealing to a higher court. Kasi wala kang abogado, hindi mo kinuha si Lord noong buhay ka pa. So, you did not believe in Him, ibang Diyos ang kinuha mo. Yung second, yung believes in the Father, Son, and Holy Spirit as revealed in the New Testament. So, believe in the Holy Trinity, yung sinasabi nga kanina ni Pastor. Believe in the one true God also entails believe in Jesus as God's Son and in the Holy Spirit. Because God has revealed Himself in the Bible as Father, Son, and Holy Spirit. Jesus said in John 10:30, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Ephesians 4:46, may iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. So, and then finally, when God says, you shall have no other gods, He forbids the worship of false gods. So, God forbids worship of false gods. Jeremiah 2:11, 1 Corinthians 8:5-6, and Galatians 4:8-9. So, may maraming tanong. If there is only one true God, why does God speak about other gods sa maraming bahagi ng Bible? Sabi nga ni Ray Fowler, there are no other true gods, but we often treat things as God that are not God because of our own sinful desires. Sabi naman ni J.I. Packer, your God is what you love, seek, worship, serve, and allow to control you. So therefore, your God is defined according to your loyalty and worship. Whatever you value supremely becomes your God. The first commandment forbids us from valuing anything more than the one true God. Sa 1 Corinthians 8:5-6, kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at ang mga Panginoon ay marami, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. At panghuli, sabi ni Pablo sa Galatians 4:8-9, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakikilala ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin ngayon nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon?
So, punta tayo ulit sa last part of the first commandment, yung sa verse 3. You shall have no other gods before me, sa Exodus 20, verse 3. These two words, before me, are an essential part of the commandment and refer to both priority and presence. Una, priority. Walang higit na pahalagahan kundi ang Diyos. Nothing before the Lord is important. So those words, no other gods before me, mean that God must be first in your life. He is your first priority. Your loyalty goes to Him first. Nothing must take His place as your first and best love. At last, you must allow no rival interest to take up residence in your heart or in your mind, whether family, ambition, money, or pride. So, talagang dapat is si Lord lamang. Halimbawa, sa Bible, money, you cannot serve both God and money sa Matthew 6:24. Padalawa, pleasure, lovers of pleasure rather than lovers of God sa 2 Timothy 3:4. Third, appetite. Their God is their stomach, Philippians 3:19. And lastly, idol, Exodus 20:4-5. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyurakan, ni sasambihin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay panibhuin Diyos. Sa next week natin, elaborate natin ito. Ang pangalawa, these words before me also refers to presence. Presence, no other gods in the Lord's presence. This means you shall have no other gods in the Lord's presence. So the Hebrew phrase before me literally means in front of my face. Parang sinasabi ng Diyos, get rid of all other gods. Get rid of anything competing for my supremacy in your heart. Remove them from my presence. Get them out of my face. Get them out of my sight. Ibig sabihin din, alisin mo ito sa iyong isipan. Parang sa husband and wife, di ba ang mga wife, ayaw niya na may sasabihin, ako ang number one. Hindi. Kailangan walang number. Kasi kalimit na, may number 2, may number No. Kailangan, tayo, mga babae, gusto natin, tayo laging the only one. Walang sasabihin, merong number 1, number 2. Ba't ka nakatingin sa akin? Ang isa pa doon sa present, God forbids syncretism. Ibig sabihin, this is the most common form where religious beliefs, rituals, and practices are combined from different faiths, worship of the Lord and another God. Matthew 6:24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigan ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So, the command to have no other gods in God's presence forbids syncretism, the attempt to worship the Lord and another God at the same time. So, Jesus said in Matthew 6:24, no one can serve two masters. You cannot serve both God and money. Jesus was just making one application of this principle to money in this verse. But the truth is, you cannot serve both God and anything else, hindi pera lang. It is simply impossible to divide your supreme affection between two different things. So, at the precise point in this time, you begin worshiping or serving something else. You have stopped worshiping and serving the one true God. Kaya sinasabi niya sa Isaiah 42:8, I am the Lord that is in my name. I will not give my glory to another. Amen. Yes, so warns against hidden motives. May warning. Worship is tested before God's eyes, not man's.
The command to have no other gods in God's presence also warns us against hidden motives. Your worship is not tested before the eyes of men. You are not commanded to have no other gods before your family, friends, or church. Your worship and heart loyalty is tested before God's eyes and God's eyes alone. So sa Psalms 44:20-21, kung pagsamba sa ating Diyos kusa naming itinigil at sa ibang mga Diyos doon kami dumalangin. Ito'y iyong mababatid pagkat sa iyo'y walang lihim, sa iyo'y walang lingid na isipan at damdamin. Sa Hebrew 4:13, nothing in all creation is hidden. From God's sight, everything is uncovered and laid before the eyes of Him to whom we must give account. Amen. So, thank you, Lord. Bottom line, ako na. Ang bottom line, Oo. ang conclusion, ikaw na ngayon ang mag-conclude. Sige, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, ang ibig sabihin lang, yung ating title, which is our objective, that the Ten Commandments is applicable. This is true yesterday, today, and tomorrow. Hindi pwede itong ipagbaliwala. So, ask yourself, today, pamaya, sino ba talaga yung aking Diyos? And please see to it that you are true to yourself kasi basa niya ang puso. Basa niya lahat sa atin. So again, mga kapatid, maraming salamat kay Lord. Ipinakita sa atin ang katotohanan ng buhay at ang katotohanan ang gusto niya ay siya lamang ang ating sasambahin. In Jesus' name. Amen. Maraming may birthday, Maraming may darling. birthday. July 22. Okay. Happy birthday, Brother Franz Borja and Sister Julie Olier. Olier. Dalawa lang. 2 or more. Okay, happy birthday. Tawagin natin si Bong. I thank you, Lord. Happy birthday to all. At isang special announcement. Everybody's waiting for this, including our family. So, it is confirmed na sa October 25, 26, that's Saturday and Sunday, idaraos natin yung ating family affair. At ito'y gaganapin sa Baguio. Why 25 and 26? 25 is Saturday. Sunday naman yung 26. So, kalimitan, yung pagpapaalam sa opisina, naging problema pa pag Friday. Pero marami nakapagpaalam na niyan. Just in any case, pwede namang very early on Saturday. Pero para sa akin, wag eh. Para how many days before Christmas? Before the affair. October. Binilang namin nung Sunday, Pastor, sa Bulacnin. Practically, 100 days before the October. So kung 100 days, ipon-ipon, 50 pesos per day. That is 5,000. O di kaya naman, seniors, ikaw ay nasahod ng 3,500. I-save mo na yun. Ay, you belong pagkagadol. So, in Jesus' name, repeat new song for the week. Jesus, Ikaw ang Diyos. Composed by Minister Ariel Borja. Aking ihahayag kada
hayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tanging ikaw ang Diyos ngayon at kailanman. Paglingap mo sa akin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tanging ikaw ang Diyos ngayon at kailanman. Paglingap mo sa akin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Pagkat ikaw ang Diyos, ikaw, Jesus. Pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Second Timothy